Kamusta ang mga araw nyo? Alam nyo, minsan sa kabila ng busy nating mga buhay, nakakalimutan nating magpahinga at mag-reconnect sa ating sarili at kalikasan. Bilang isang tao na laging abala sa trabaho, minsan parang nakakalimutan ko na kung anong pakiramdam ng tahimik na paligid, kung paano makaramdam ng kapayapaan, kaya naisip ko, bakit hindi mag-camping? Para lang sa kaalaman nyo, ako talaga yung taong mahilig sa raw camping. Mas natututunan ko paano mag-relax at tanggapin ang bawat sandali sa mga ganitong klaseng trip sa buhay. At syempre, hindi mawawala ang kape sa ating adventure. We're here, Ilog Kamali, Porac. Time check, alas 3, 3:20 ng hapon. Hindi. Meron pa. Si Bangkada. Ay, si Bankada nga pala. Sir, Nung unang pumunta si Idol Jack. Oo, nung unang pumunta si Bangkada dito, hindi po siya nagsasalita. Nagluluto Asmer lang yung content niya. Tapos yung mga pagkus ng kawalan at Opo. kaya nung bumalik siya ng isang araw dito, Bumalik siya. ay Sito, kumusta ka na? Sabi niya, hindi mo ba ako kilala? Sabi ko, parang namumukha lang, pero parang hindi ko na kayo. Iba na kasi ang kanyang content niya, nagsasalita na siya. Oo. Mayroon ako sasabihin sa iyo, tatay. Sigurado makikilala mo ako. Ako yung unang nag-camping ka na hindi nagsasalita. Ay, oo, sabi ko. Si Bangkada. Sabi ko, Sir. si Bangkada. Pagkatapos namin magpahinga sa mahaba at medyo nakakapagod na biyahe, ganito nga pala ang routine namin pag nag-camping. Set up muna ng gamit para tuloy-tuloy na ang pagre-relax mamaya. Sa mga ganitong trip, kung isipin, sobrang hassle talaga mag-setup sa spot nyo. Yung paglalagay ng tent, awning, mesa at upuan, at syempre yung biyahe papunta dito. Pero para sa akin, worth it naman sa uli. Lalo na kung presko at payapang kapaligiran, ang kapalit ng maingay at magulong syudad. Dahil sa trip na to, hindi na ako nakapag-video at natutunan ko na hindi lahat ng moments kailangan i-document o ipakita sa social media. Minsan, ang pinakamagandang alaala ay mga hindi mo na kailangan ipakita, kundi yung mga na-enjoy mo lang sa sarili mo. At ito ang pinaka-the best sa lahat, ang mag-breakfast sa tabi ng ilog, kahit simpleng pagkain lang ang baon. Ang mga alaala na iiuwi ko mula sa adventure na to ay tiyak na magpapaalala sa akin na minsan kailangan lang nating huminto, magpahinga at mag-enjoy sa mga simpleng bagay. Hindi kailangan magmadali, minsan yun lang ang kailangan natin para maging mas masaya. Sa buhay, minsan sobrang abala tayo na nakakalimutan nating magpahinga. Ang mahalaga na maglaan tayo ng oras para huminto, mag-enjoy sa paligid at mag-relax. Hindi mo kailangan maghanap ng malaking bagay para maging masaya. Ang tunay na kaligayahan ay nasa mga simpleng sandali sa bawat pahinga at sa bawat hakbang na ginagawa natin ng buo. Mga ka-tribe, gusto nyo outdoor camping, dito yan sa Ilog Kamalig, hanapin nyo sa Tatay Sito.
message ko lang po sa mga pumupunta o magkakamping sa Ilog Kamalig. Kung ayaw nyo po ng sobrang dami ng tao, gusto nyo po iilan lang, iwasan po ninyo yung araw ng Biyernes, Sabado. Yun po yung pinakamaraming tao na nagkakamping o pumupunta sa Ilog Kamalig. Kaya po yung iba, pumupunta sila ng araw ng simpleng araw dahil hindi masyadong karamihan. Kaya iusap ko lang po sa mga pumupunta sa Ilog Kamalig, panatilihin po natin malinis. Huwag po natin kung saan lang ilalagay ang mga basura para po lalo puntahan itong Ilog Kamalig. Maraming salamat. Clean as you go po. Yun.